Akala ni Putin, kontrolado niya ang lahat nang simulan ang pananakop sa Ukraine. Hindi raw magtatagal ang Ukraine at may pera at lakas ang Russia para tapusin ito. Pero nagbago na ang panahon. Naglaro si Putin ng dama, samantalang chess ang pinili ng Ukraine. Ngayon, naipit si Putin sa sitwasyong hindi niya kayang mapanalo o takasan. Ang tanging magagawa ni Putin para manalo sa Ukraine ay ang magdulot ng kapahamakan sa Russia. Hindi kayang manalo o matalo ng Russia sa Ukraine. At alam yon ni Putin. Habang wasak na ang kanyang hukbo sa Ukraine, na nawala ng halos 1.35 milyong sundalo, marami pang mawawala dahil mabagal at mahirap ang pag-usad ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Nahaharap si Putin sa isang desisyon na kailanman ay hindi niya gustong gawin. Malapit na ang mobilisasyon. Kailangan talaga at ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit mamaya. Tanging posibleng bagong bugso ng mobilisasyon lang ang mapapanatili sa kampanya ng Russia sa Ukraine, habang nawawala nito ng mga sundalo sa bilis na hindi pa naitala noon. Binigyang diin ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine ang problema ni Putin. Ayon sa militar na intelihensya ng Ukraine, sinabi ng mga eksperto na ang malawakang pag-alis ng mga Ruso sa ekonomiya sa gitna ng kakulangan ng manggagawa ay lalong magpapalala sa sitwasyon sa Russia. Malaking problema ito kay Putin dahil ang mobilisasyon ay aalis ng mahalagang tao sa Russia na kailangan ng bansa at magbibigay kay Putin ng sapat na mga tauhang maisasalang sa patayan sa Ukraine. Naipit na ngayon si Putin. Pipiliin ba niyang pilain ang kanyang bansa para may pagpatuloy ang kanyang digmaan o hahayaan niyang unti-unting manghina ang militar ng Russia sa ilalim ng walang tigil na bagsik ng mga drone ng Ukraine araw-araw? Sa kahit anong paraan, talo si Putin at ang mobilisasyon ang magiging mitsya ng lahat ng ito. Iniulat ng United 24 Media na ayon sa intelihensya ng Ukraine, nasa unang yugto na ng resesyon ang ekonomi ng Russia dahil sa pagbagal at paghinto ng aktibidad na nagpapabagal halos tumigil na ang produksyon. Hindi nagsisinungaling ang Ukraine. Lahat ng mga palatandaan sa ekonomiya ay nagpapakita na papunta na sa bangin ng pagkakabaon sa utang ang Russia at si Putin mismo ang nagtapon sa sarili niyang bansa sa ganitong kalagayan. Lumilitaw na ang mga bitak. Ayon sa ulat ng Euronews noong Mayo, nagkaroon na ng epekto ang 20 rounds ng parusa laban sa Russia. Noong Enero-Marso, bumaba ng 0.3% ang ekonomiya ng Russia ayon sa kanilang Ministry of Economic Development. Ang resulta na yon ay tanda ng unang pag-ulo ng ekonomiya na nakita sa Russia mula noong 2023 at nangyayari ito sa panahon ng inflasyon ay nasa 6%. Mataas ang interest rates, nasa 15% at nabibigatan ng Kremlin sa deficit sa budget na umabot sa $60 bilyon. Patuloy pang lalaki ang kakulangan na yan habang ipinagpapatuloy ni Putin ang kanyang digmaan. Kahit ang leader ng Russia ay kinilala ang mga problema, pero ginawa niya ang pinaka-Putin na bagay sa hindi pagtanggap ng anumang responsibilidad. Tinawag lang niyang mga kasamahan para humingi ng dahilan kung bakit hindi umaabot sa inaasahan ang takbo ng mga pangunahing tagapagpahiwatig na ekonomiya ngayon. Ang sagot dyan ay, ikaw Putin, kapag tumitingin ka sa salamin tuwing umaga. Kung may salamin ka sa underground bunker mo, mga paunang sintomas pa lang, ito nang mas matindi pang mangyayari, lalo na kung ipagpapatuloy ni Putin ang mobilisasyon ng Russia laban sa Ukraine. Ilang buwan bago lumabas ang mga numerong ito, sinabi ng The Economist na nasa death zone na ang Russia. Ayon sa kanila, maaring hindi tuloy ang bumagsak ang ekonomiya ng Russia, pero hindi na ito makakabawi. Iyan ang death zone na ayon sa The Economist ay katulad ng 8,000 metrong taas na maaring makasira sa katawan ng umaakyat ng bundok. Dahil doon ay mas mabilis na ubos ang katawan kaysa nakaka-recover. Nandyan ang Russia ngayon na naipit sa walang katapusang siklo ng produksyong pangdigma na iniutos ni Putin. Sa ngayon, pilit pinapanatili ng Russia ang ekonomiya, habang si Putin ay naguutos ng mga hakbang na sumisira sa kapasidad nito sa hinaharap. Bumaba ang export at produksyon. Hanggang doon lang, kayang buwisan ni Putin ang naghihingalong negosyo at mamamayan ng Russia, habang hindi niya mapunan ang kakulangan sa budget na siya rin ang gumawa. Ginawa ng Russia lahat ng ito sa sarili nila, at ang mobilisasyon na nagbabadya ngayon ay maaring maging hudyat ng tuluyang pagbagsak na sumisimbolo na hindi na makakabangon ang Russia. Nagbabala si Colonel Joby Rimmer ng UK sa masamang epekto ng maling desisyon ni Putin sa kinabukasan ng bansa. Sa talumpati noong Mayo 13 sa UK delegation sa Organisasyon para sa Seguridad at Kooperasyon sa Europa, ipinaliwanag ni Rimmer para maintindihan ni Putin. Pinatutunayan ng datos ng Russia ang trend na ito. Huminto ang paglago ng ekonomiya, mahina ang pamumuhunan
At bumabagal ang demand ng mamimili. Lalong tumataas ang pressure sa pananalapi dahil bumababa ang kita at tumataas ang gastusin, lalo na sa depensa. Ayon kay Rimmer, pansamantala lang ang ginhawang dulot ng kita mula sa kalakal at hindi nito natutugunan ang mas malalalim na struktural na kawalan ng balanse ng modelong ekonomiyang nakadepende sa digmaan na papalapit na sa limitasyon nito. Hindi makikinig si Putin. Hindi niya magagawa. Kahit alam niyang may saysay ang mga salitang ito, nauunawaan din niyang ang tanging paraan para makapagsimula siyang ayusin ang wasak na ekonomiya ng Russia ay ang pag-atras ng kanyang mga sundalo mula sa Ukraine. Hindi gagawin yun ni Putin. Ang pagtatapos ng espesyal na operasyong militar nang bigong makamit ang mga layunin ay sisira sa kanyang imahe bilang malakas na leader na matagal niyang binuo. Paano mapapatunayan ni Putin na tagapagtanggol siya ng Russia kung aatras siya mula sa pinakamalaking digmaan sa henerasyon? Imposibleng mangyari ito. Iyan ang patibong na nagtutulak kay Putin papalapit sa mobilisasyon na maaring magpabagsak sa ekonomiya ng Russia. Sa ngayon, ang Russia ay naipit sa isang nakamamatay na paulit-ulit na sitwasyon. Para mapanali ang makinarya ng digmaan, kailangan ilaan ni Putin ang malaking lakas paggawa ng Russia sa military-industrial complex na nilikha niya. Dahil dito, humina ang ekonomiyang sibilyan. Hindi makakapag-produce ng sapat ang mga negosyo para sa malusog na ekonomiya kapag mas malaki ang alok ng Kremlin at mga kumpanyang paborito nito sa paggawa ng digmaan para magtrabaho sa pabrika o mamatay sa mga frontline sa Ukraine. Napapanatili ang produksyon dahil sa tumaas na paggasta sa depensa na sumusuporta sa trabaho at nagbibigay daan kay Putin sa mas mahigpit na kontrol sa politika. Pero may kapalit ang kontrol na yon. Sobra ng pag-asa ng Rusya sa sektor ng depensa nito, kaya ang pag-atras sa digmaan ay maaring magdulot ng napakalaking reaksyong pampolitika at pang-ekonomiya laban dito. Walang takas ang Russia sa siklong ito ngayon. Ngunit naghahanda lang ito sa mas malalang sakuna kapag kumilos si Putin sa kabaliktaran. Imbes umatras, nasa bingit ng mobilisasyon ng Russia. Pag nangyari yon, talo na ang Russia sa digmaan dahil sa malaking dahilan. Magiging kritikal ang kakulangan ng manggagawa sa Russia at hindi na ito makakabawi. Binibigyang diin ng dayuhang serbisyo ng intelihensya ng Ukraine ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang mobilisasyon ay magreresulta sa pagkahulog ni Putin sa isang patibong na siya mismong gumawa na magtatapos sa digmaan. Bukod sa pagkuha ng mas maraming empleyado mula sa di-kaugnayan ng mga kumpanya, inalisan din ni Putin na eksperto ang Russia tuwing siya ay nagmumobilisa. Ang isang makabagong makinarya ng digmaan ay hindi lang nangangailangan ng mga sundalong ipadadala sa unahan. Kailangan nito ng mga bihasang tauhan na responsabel sa lahat ng nangyayari sa likod ng operasyon ng makinarya ng digmaan. Ang mga teknisyan na nagme-maintain ng sistema, komunikasyon at electronic warfare system ay tatawagin din sa unahan para sa kanilang trabaho. Magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho, ngunit sa labas ng Rusya at sa mga sinakop na teritoryo kung saan pinalalakas ng Ukraine ang pag-atake, halos doble na ang bilang ngayong Abril kumpara Marso at tumataas pa. Sa Rusya, mababa ang pangani para sa mga bihasang tao, pero sa Ukraine, isang drone lang ang kailangan para mawala ang isang talentadong empleyado ng Rusya na hindi na makababalik at kasing halaga, hindi na maipapasa ang kaalaman niya sa susunod na henerasyon. Nakakagulat na alaman ng Rusya na kulang sila sa manggagawa. Noong Abril, binalaan ni Elvira Nabolina, gobernador ng sentral na bangko ng Rusya, na may kakulangan sa manggagawa ang Rusya sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan nito habang umiinit ng labis ang ekonomiya ng bansa. Sabi niya, ang makasaysayang mababang 2% antas ng kawalan ng trabaho ng Rusya ay hindi ganon kaganda gaya ng iniisip ng iba. Ibig sabihin, kulang ang mga talentong manggagawa sa Rusya, kaya napipilitang magtaas ng sahod ang mga negosyo na nagpapataas ng gastos sa produksyon. Ang mga pahayag na yon ay kasunod ng 1.8% pag-urong ng ekonomiya ng Rusya sa unang 2 buwan ng 2026 bilang babala kay Putin. Huwag magmobilisa o ito na ang ikamamatay ng Rusya. Dito na nagiging seryoso ang usapan. Dapat itanong, magmomobilisa ba ang Rusya? Bago natin sagutin yan, marami pang ganitong impormasyon dito sa The Military Show. Kung may natutunan ka mula sa channel na ito, siguraduhin mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa mga video. Kaya, magmomobilisa ba ang Rusya? Nagsimula na itong kumilos patungo roon at naroon na lahat ng palatandaan. Sa rehiyon ng Ryazan, ramdam na ni Gobernador Pavel Malkov ang matinding presyon mula sa walang tigil na pangangailangan ni Putin ng sundalo. Nilagdaan niya ang kautusan na nag-uutos sa mga negosyo sa Ryazan na tukuyin ang mga empleyadong posibleng kandidato para sa serbisyo militar. Ang mga kumpanyang may 150 hanggang 300 empleyado ay dapat magtalaga ng 2 individual sa Ukraine. Ang may 300 hanggang 500 empleyado
ay kailangang magbigay ng 3. Ang mga kumpanyang mahigit 500 empleyado ay dapat magbigay ng detalye ng 5 empleyado. Wala nang ibang paraan dito. Palihim itong mobilisasyon. Maaring nauna si Ryazan, pero malamang susunod ang ibang rehiyon ng Russia sa pagpirma ng ganitong kautusan, habang humihingi pa ng tao si Putin. Mas maaga pa, naghanda na si Putin para sa mobilisasyon. Noong Disyembre, nilagdaan ng leader ng Russia ang utos para sa mga reservistang sasailalim sa mga asembleya para sa pagsasanay militar sa 2026. Pinipigilan din ng Kremlin na malaman ng kahit sino ang 2 pinakamahalagang aspeto ng kautusang ito, na kung ilan ang mga reservistang tatawagin para magsanay at kung gaano katagal ang pagsasanay na ito. Hindi natin kailangan malaman ang eksaktong bilang. Ang mahalaga, naghahanda ang Russia ng mga reservista para sa digmaan, gaya ng inaasahan kay Putin kapag magmomobilisa. Noong Mayo 14, iniulat ng Euronews ang bagong batas na ipinatupad ni Putin. Inaprubahan ng State Duma ng Russia ang batas na pumapayag kay Putin na magpadala ng militar para protektahan ng mga Russian sa ibang bansa. Maaring hindi ito agad mahalaga. Nasa Ukraine na ang hukbong sandatahan ng Russia mula Pebrero 2022. Pero tandaan, tinatawag lang ni Putin ang kanyang pananakop na espesyal na operasyong militar at iniiwasan niya itong tawaging digmaan. Itong bagong batas ay nagbibigay daan kay Putin na opisyal na ideklara ang pananakop sa ngalan ng proteksyon sa mga sibilyang Ruso. Malaki ang posibilidad na gamitin ng Russia ang bagong batas para magmobilisa. Ayon sa Kiev Independent, hanggang 800,000 Ruso ang lumipat sa Crimea mula nang ito ay iligal na inaneksa noong 2014. Ang kailangan lang gawin ni Putin ay sabihin na kailangan ng mga sibilyang ito na mas malaking proteksyon kaysa sa mayroon na sila, at ayos na yon. Ang mobilisasyon ay kailangan para sa proteksyon, hindi para sa espesyal na operasyong militar. Ipinapahanda na ni Putin ang mga batayan para sa paparating na mobilisasyon. Pero ang hindi niya namamalayan ay ang mobilisasyon ay hindi lang magtutulak sa Russia sa isang ekonomikong bangin na mas malalim pa kaysa sa kinalalagyan niya ngayon. Ang pagkawala ng lakas paggawa ay isa lang sa mga problema. Sa likod ng malaking problemang yon ay marami pang iba na magsasanib-sanib para tuluyang pahinain ng Rusya. Bago talakayin ang mga problemang yon, may isa pang palatandaan na si Putin ay malapit ng magmobilisa, gusto niya man o hindi. Sabi ni punong komandante ng Ukraine, Alexander Sirski, plano ng Russia na mag-recruit ng 400,000 dagdag sundalo sa militar sa 2026 sa pamamagitan ng voluntaryong pagre-recruit. Kasama sa bilang na yan, ang palagay na hindi mas marami ang casualty ng Russia kaysa inaasahan ng Kremlin at na mapapanatili ng Russia ang inaasahang antas ng pagre-recruit. Mukhang wala sa mga palagay na yon ang gumagana kay Putin na yon. Ayon sa United 24 Media, tinatayang nasa 130,000 sundalo ang nawala sa Russia sa unang 4 na buwan ng 2026. Kung hindi magbabago ang bilang, aabot sa 370,000 ang taunang pagkawala na higit pang nasasaklaw ng target ng Russia sa pagre-recruit. Iyon ang problema. Walang nananatiling matatag para sa Russia ngayon. Habang muling pinalalakas ni Putin ang kanyang pag-atake sa silangang bahagi ng Ukraine, bilang bahagi ng kanyang humihinang opensiba ngayong tagsibol, dumarami ang mga nasasawi sa panig ng Russia. Noong Marso at Abril, nawalan ng Russia ng mahigit 35,000 sundalo bawat buwan, umabot sa 70,000 mula sa 100 at 30,000 na naitala ngayong taon. Kung mapanatili ng Ukraine ang bilis na yon sa 2026, pwedeng umabot sa 300 at 50,000 sundalo ang mawala sa 10 buwan, dagdag ang 60,000 noong Enero at Pebrero. Kaya 410,000 kabuuang casualty. Mas mataas ito kaysa target ng Russia sa pagre-recruit. At inaasume na di tataas ang casualty ngayong tag-init kung kailan inaasahang rurok ang opensiba ng Russia sa Ukraine. Masama na yon para sa Russia pagdating sa lakas tao. Pero may isa pang issue. Ang 400,000 at 900,000 na recruit sa 2026 ay target lang. Maaring itakda ng Kremlin ang target na yon, pero hindi ibig sabihin na maabot yon ng Russia. Ayon kay Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council, malayo pa ang Russia sa mga target na numero. Noong huling bahagi ng Marso, sinabi ni Medvedev na kumukuha ang Russia ng 27,000 sundalo bawat buwan. I-multiply mo yan sa 12 buwan at makakakuha ka ng 300 at 24,000 recruit 85,000 na kulang sa target ng Russia. Dahil sa mabagal na pagre-recruit at mas dumaraming casualty sa frontline, nagkakaproblema ang Russia sa dami ng sundalo. Ang mobilisasyon na magpapalala sa kakulangan ng manggagawa at problema sa ekonomiya ng Russia ay nagiging hindi na maiiwasan.
Sinabi namin kanina na mas marami pang problemang kinakaharap si Putin bukod sa krisis sa paggawa na idudulot ng mobilisasyon. May dalawang isyu pa na pwedeng gawing ganap na sakuna para sa Russia ang lumalalang sitwasyon, habang nagmamadali si Putin na makaiwas sa bitag na siya rin ang lumika. Una, emigrasyon. Malaki ang posibilidad na maraming Russian ang aalis agad ng bansa kung magmumobilisa si Putin, ayon sa Ukrainian intelligence. Naranasan na ng Russia ang ganitong malawakang emigrasyon na nagsimula sa pananakop ni Putin at bahagyang mobilisasyon noong Setyembre 2022. Ayon sa The Bell, nasa 650,000 tumakas mula Russia ay nananatili pa rin sa ibang bansa hanggang tag-init ng 2024. Malamang kakaunti lang sa 600. 50,000 ang bumalik sa Russia matapos mahigit 2 taon na malayo. Ilan sa mga hindi kabilang sa grupong ito na unang tumakas ay bumalik na, ayon sa United 24 Media. Kung magpatupad ng buong mobilisasyon si Putin, malamang na sila at daan-daang libo o milyon pa ay magtatangkang umalis bago matawag. Malaking tanong kung magiging matagumpay sila. Nahuli ang Russia na kinukumpiska ang pasaporte ng ilang opisyal para pigilan silang tumakas noong 2023 ayon sa Business Insider. Malamang gumagawa ng Kremlin ng pagbabawal sa pag-alis ng bansa para tiyaking magtagumpay ang mobilisasyon ni Putin. Parang bitag ito. Maaring manatili ang mga Ruso, pilitin ng Kremlin at ipadala sa Ukraine na magpapalala sa kakulangan ng manggagawa o daan-daang libo ang umalis ng bansa, na pareho lang ang epekto kay Putin. Wasak ang ekonomiya ng bansa at hindi kayang mabuhay habang napapatuloy ang digmaang patuloy niyang inilulunsad. Lalo pang tumataas ang gastos ng Russia. Pagdating sa gastos, ito ang ikalawang isyu na tiyak na ikagugulat ni Putin at mga kasabwat niya sa Kremlin. Ang pagmomobilisa ng daan-daang libong sundalo para sa digmaan sa Ukraine ay malaking gastos sa paghahanda ng mga sundalo sa labanan. Dapat ding bigyang diin ang problemang pinansyal ng Russia. Lumagpas na sa inaasahan ng kakulangan sa budget at ang gastos para sa daan-daang libong mobilisadong tauhan ay hindi kayang panatilihin, ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine. May punto ang serbisyo. Kailangang bayaran bawat sundalo minamobilisa ng Russia para sa Ukraine. Maaring hindi nila makuha ang malaking signing bonus na natatanggap ng voluntaryong sundalo na umaabot sa halos $27,000, bukod pa sa minimum ng pamahalaan na $4,000 at $500 sa ilang rehiyon ng Russia. Bawat sundalo may buwanang sahod. Kailangang bigyan ng kagamitan at gastusan ang pagsasanay at transportasyon sa daan-daang libong posibleng na mobilize na mga recruit. Lahat ng yan ay nagsisimulang magpatong-patong para sa isang bansa na hirap ng tustusan ang digmaan na sinimulan ni Putin. Bahagi ito ng pagiging nasa death zone ng Russia. Walang taka sa spiral na yon. Habang lumalaki ang militar ng Russia dahil sa mobilisasyon, sumisirit ang gastos sa pagpapanatili nito. Dahil sa pagbabagong ginawa ni Putin sa ekonomiya ng Russia, hindi na kayang tustusan ng mga gastusin. Lalong bumababa ang produksyon na hindi militar dahil kinukuha ang mga manggagawang kailangan dito. Hindi kayang punan ng mga naiiwan ng kakulangan, nayon at sa hinaharap. Lalong dumalala ang kakulangan sa manggagawa. Ang mobilisasyon ang magtatapos sa lahat. Ngunit hindi ayon sa iniisip ni Putin. Nakulong siya sa digmaan na hindi niya kayang tustusan, manalo man o matalo. Kung makuha niya ang gusto sa Ukraine sa mobilisasyon, magiging anino na lang ang Russia ng dati nitong sarili. Kung hindi siya magmobilisa, dudurugin pa rin ng Ukraine ang mga ipadadala ng Russia at matatalo si Putin. Ito ang pinakamasakla para kay Putin. Alam niya itong mangyayari. May malalim na krisis sa Russia na ilang taon nang nabubuo at lahat ito ay sanhi ni Putin. Ukraine ang may pinakamalakas na hukbo sa Europa. Hindi kami nagsabi niyan. US mismo ang nagsabing Ukraine ang pinakamalakas na militar sa Europa. Galit na galit si Putin dito. Hindi niya kailanman gustong marinig ang ganitong bagay. Pero may matibay na dahilan. Hawak na ng Ukraine ang kinabukasan ng Europa. At sa bamungot ni Putin, mas pinalakas ng pagkilala ng US ang kapangyarihan ng Ukraine sa usapang pangkapayapaan. Si Marco Rubio, kalihim ng estado ng US, ay nagbigay ng malalaking pahayag noong Mayo 14 sa panayam kay Sean Hannity ng Fox News. Habang nasa Air Force One papuntang China, kasamang iba pang miyembro ng administrasyon ni Trump, sinabi ni Rubio kay Hannity na walang militar sa Europa na maihahambing sa Ukraine. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ngayon ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan na sandatahang lakas sa buong Europa, para lang maging malinaw ayon kay Rubio. Iyan ay isang pahayag na siguradong magdudulot ng pagkabigla sa Kremlin.
Isang pagkilala sa isang bagay na kailanman ay hindi ginusto ni Putin na kilalanin ng US. Nagbigay si Rubio ng ilang dahilan kung bakit naniniwala siyang ang Ukraine ang pinakamahusay sa Europa sa ngayon. Kabilang na ang pagbibigay ng tulong militar mula sa kanluran na tatalakayin pa natin. Pero mas igit pa roon, ayon kay Rubio, ang dalawang bagay na nagpapalakas sa Ukraine kaysa sa iba. Walang kapantay na karanasan sa labanan at isang asymmetric na paraan ng pakikidigma na muling nagbigay kahulugan sa lahat ng akala natin ay alam na natin tungkol sa paglaban sa agresyon ng Russia. Magsimula tayo sa karanasan sa labanan. Mas malakas ang Ukraine, malinaw dahil sa maraming tulong na natanggap nila, sabi ni Rubio, bago niyang idagdag, pero dahil din sa karanasan nila sa labanan na nakuha nila. Huwag kailanman maliitin kung gaano kahalaga ang pinaghirapang karanasan sa labanan para sa Ukraine mismo at para rin sa buong Europa. Karamihan sa bansa sa Europa, lalo na ang mga kailangang ipagtanggol ang sarili laban sa posibleng pananakop ng Russia, ay matagal nang hindi aktibo sa labanan. Halimbawa dito ang UK. Ang huling malaking digmaan na nilahukan ng UK ay sa Afghanistan, isang labanan na tumagal mula 2001 hanggang 2021. Hindi may tatanggi ang kabayanihan ng mga sundalo ng UK sa digmaang iyon. Ngunit magkaiba ito sa labanan ng Ukraine at Russia ngayon. Hindi ginagagamitan ng gerilya ang puwersa ni Putin. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-atake habang itinalaga ng Russia ang daan-daang libong sundalo sa mga kampanyang ubusan, kaya napipilitang magdepensa ang kalaban. Hindi pa nakaranas ang UK ng ganoon mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ganoon din ang sitwasyon sa karamihan ng Europa at alam ito ng karamihan sa mga bansa sa Europa at maging sa NATO. Matagal nang kinikilala ang karanasan ng Ukraine sa labanan. Si Rubio ang pinakabagong at marahil pinakamalakas na boses sa relasyong Ukraine at US na nagsabi nito. Pero may iba ring nagpahayag ng katulad. Noong Disyembre 2025, pinuri ni Director General ng NATO International Military Staff, Lieutenant General Remigius Baltrinas, ang ambag ng mga opisyal ng Ukraine sa pagpapabuti ng kolektibong pamantayan ng NATO. Maraming doktrinang NATO na nagsasaad kung paano tutugon ng organisasyon sa isang digmaan laban sa isang bansa tulad ng Russia. Marami sa mga ito ay mahalaga pa rin, lalo na sa larangan ng himpapawid. Ayon kay Baltrinas, Ukraine ang may pinakamaraming karanasan laban sa Russia sa lupa, kaya marami pang dapat matutunan ang NATO mula rito. Pagsapit ng 2026 at ngayon ay binibigyang diin ng mga lider ng Europa kung paano ang karanasan ng Ukraine sa labanan ng dahilan kung bakit ito ang may pinakamalakas na militar na may aalok ng kontinente. Isang buwan bago magsalita si Rubio, sinabi ni German Chancellor Friedrich Merz, walang ibang hukbo sa Europa na may karanasang militar gaya ng Ukraine nitong mga dekada. Sinabi ni Merz ito habang tinatalakay ang interes ng Germany na makipag-ugnayan sa Ukraine para mas malaman ang estruktura ng militar nito. Sa madaling salita, maraming alam ang Ukraine na hindi alam ng Germany pagdating sa pakikitungo sa isang tirano tulad ni Putin. Noong Abril 25, sinabi ng Czech military analyst na si Colonel Otakar Foltin sa UKR Inform na hindi na matatalikuran ang posisyon ng Ukraine bilang pinakamahusay na mayaalok ng Europa. Ayon kay Colonel Otakar Foltin, mayroon na tayong hukbong Europeo at iyon ay ang sandatahang lakas ng Ukraine. Tandaan ninyo ang nabanggit tungkol sa hukbong Europeo dahil babalikan natin ito mamaya. Kapag naigitan at napigilan ng hukbong Ukrainian ng Ruso, tagumpay na agad ito para sa kanila. At pangalawa, ang sandatahang lakas ng Ukraine ang pinakamakapangyariang hukbong Europeo na may pinakamaraming karanasan sa labanan at pinakamatibay na loob, dagdag pa ni Foltin. Iyan ay isang kawili-wiling pahayag. Sabi ng Czech na koronel, hindi lang karanasan ng Ukraine ang dahilan kaya ito ang pinakamalakas sa Europa. Ang matibay na loob ang mahalaga. Matindi ang ipinaglaban ng Ukraine sa 4 na taon, tumangging sumuko sa diktador na gustong wakasan ng bansa. May napagkasunduang pananaw na ang karanasan sa labanan ng pangunahing lakas ng Ukraine. Iisipin ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na matagal nang nabubuo ang lahat ng ito. Matagal na niyang sinasabi ng mga bayani ng Ukraine ang susi para maging pinakamalakas ang bansa sa buong Europa. Kahit matutuwa siyang makita sina Rubio, mga kumander ng NATO, mga pinuno ng Europa, at mga analyst na nagsasabi rin nito. Ngayon, pinapatunayan ng Ukraine na ang kanilang karanasan ay pwedeng makinabang ang iba. Sa Gulpo, humigit kumulang 200 eksperto sa drone mula Ukraine ang nakikipagtulungan sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia at Qatar upang tulungan silang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mismo mga drone na Shahid na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine sa loob ng maraming taon. Itinatatag ng Ukraine ang sarili bilang mahalagang katuwang sa depensa sa buong mundo. At lahat ng ito ay bunga ng karanasan ng bansa sa pakikitungo sa Russia.
Binuksan ni Putin ang kahon ni Pandora sa pagsakop sa Ukraine na naging dahilan para maging pinakamay karanasang puwersang pandigma ang Ukraine sa Europa na hindi na may babalik sa dati. Gayunpaman, ang karanasan ay dapat may kasamang tamang taktika. Sabi ni Rubio na mayagpag talaga ang Ukraine. Habang mas marami ang natututuhan araw-araw ng mga sundalo at buong militar ng Ukraine kaysa sa alinmang ibang bansang Europeo sa laban nila kontra Russia, ang paggamit nila sa mga aral na yon para umangkop sa labanan ng siyang nagpapalakas sa Ukraine. Ayon kay Rubio, ang digmaan ang nagtulak sa mga Ukrainians na lumikha ng bagong taktika, pamamaraan, kagamitan at teknolohiya na nagbigay daan sa hybrid na asymmetrical warfare. Dagdag pa niya, kahanga-hanga yon, walang duda. At hindi nakakamali rito ang kalihim ng Estado ng US. Simula ng lusubin ng Russia, naging sentro ng inobasyon ang Ukraine at binago nito ang pananaw ng tao sa pagtatanggol laban sa mas malakas na puwersa. Ang mga drone, syempre, ang nangunguna sa pagbabagong ito. Gusto ng mga bansa sa Gulpo na makipagkasunduan sa Ukraine dahil alam nila na ang mga interceptor drone na dinevelop ng Ukraine ay nag-aalok sa kanila ng mas matipid na paraan para harapin ang mga Iranian Shahid drone at ang mamahaling Western-made na mga missile ng air defense nila. Sa mismong Ukraine, ang kalamangan sa drone ay nagbago sa paglipas ng panahon. Una, binago ng Ukraine ang mga commercial drone para makadala ng maliliit na kargamento upang atakihin ang mga puwersa ng Russia. Pagkatapos, lalo pang gumanda ang mga drone na iyon. Dahil sa maritime drone, kaya na ng Ukraine umatake sa mga barko kahit halos wala itong sariling hukbong dagat. Noong Mayo 16-17, ginamit ng Ukraine ang mga drone para pabagsakin ng barko ng Russian Coast Guard at 46 pang target ayon sa ulat ng TVP World. Nalaman at patuloy na nakikita ng Black Sea Fleet ng Russia kung gaano ka-epektibo ang mga drone na ito. Isang katlo ng fleet na barkong pandigma ay nasa ilalim ng dagat. Sa Ukraine at Russia, sentro ng asymmetric strategy ang mga drone ayon kay Rubio. Naglatag ang Ukraine na mula Kiev zone na umaabot ng 12-12 ng kilometro at dumudurog sa mga sundalong Ruso bago pa sila makalapit sa frontline. Ang mga long-range na pag-atake sa mga asset ng militar at langis ng Russia, sa sinakop na teritoryo at sa Russia mismo, ay unti-unting sumisira sa war machine ni Putin. Ang susi sa lahat ng ito ay hindi kailanman tumitigil ang Ukraine, maging sa paggamit ng mga drone nito o sa marami pang ibang teknolohiyang ginawa nila upang maging gulugod ng kanilang asymmetric na estratehiya. Ayon sa Center for European Policy Analysis, CIPA, sumasailalim sa pagbabago ang Ukraine para mabawasan ang bilang ng sundalong kailangang panatilihin sa frontlines. Ang tuwirang pagkakalantad sa harapan ay napapalitan na ngayon ng pagsusuri ng datos, malayong operasyon, at mga gawang inhenyeriya na hindi kailanman naisip ng alinmang militar sa Europa dahil hindi pa nila yon kailangan noon. Sabi ni Sipper, ginagamit na ang mga drone laban sa 80 hanggang 85% ng mga target sa harapan ng Ukraine. Sabi pa ni Sipper, gagawa ang Ukraine ng 8 milyong drone sa 2026 at tuloy-tuloy nilang pinapaganda ang kanilang ginagawa. Pero hindi lang mga drone ang bumubuo sa asimetrikong estratehiya ng Ukraine. Ang teknolohiya ng mga drone at iba pang unmanned system ang nag-angat sa Ukraine sa bagong antas ng militar na kapangyarihan sa Europa. Binabago ng teknolohiyang yun ang lahat. Pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribed, pindutin ang button para lagi mong mapanood ang mga susunod na palabas sa channel namin. Sa larangan ng teknolohiya, namumuna ang Ukraine sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang pakikidigma. Noong Abril, mahigit 200 kumpanyang may kaugnayan sa AI military tech ang aktibo sa Ukraine, ayon sa kanilang Defense Ministry. Ang mga kumpanyang ito ay responsable sa mahigit 300 AI-related developments. Karamihan ay tungkol sa pagsasama ng AI sa mga drone na nakarehistro sa Brave One platform na nilikha ng Ukraine para suportahan ang marami nitong innovator. Sa totoo lang, ang platform na yon ay karapat-dapat na mabanggit pagdating sa asymmetric na estratehiya ng Ukraine. Sa pamamagitan ng Brave One, sinusuportahan at pinopondohan ng Ukraine ang decentralized defense sector para hindi sila maging vulnerable sa pag-atake ng Russia na posibleng sumira sa kanilang defense industry. Sinumang may magandang ideya ay pwedeng makakuha ng suporta sa Brave One. Ang paggamit ng centralized na plataporma para suportahan ang decentralized na negosyante ay isang napakatalinong hakbang para sa bansang namamayani sa inobasyon. At marami pang iba na maaari nating pag-usapan dito. Ang pag-develop ng Ukraine ng mga robot na panlupa ay nangangahulugan na ang mga makina ay pumapalit sa mga tropa sa unahan upang asikasuhin ang logistics at, gaya ng nakita natin noong Abril, pati na rin sa pagsakop ng mga posisyon ng Russia. Ang mga interceptor drone na mataas ang demand sa Gulf
ay naging isang malaking tuklas na tumulong sa Ukraine na maabot ang puntong na i-intercept nila ang halos 70% ng mga long-range drone na inilulunsad ng Russia papasok sa teritoryo ng Ukraine bawat buwan. Pinapatunayan ng Ukraine na pinakamalakas ang kanilang militar sa Europa, hindi dahil sa mahal na teknolohiya, kundi sa paggawa ng epektibo at matipid na sandata laban sa Russia. Nakikikita na naman ng Europa ang halaga nito. Ayon sa ulat ni Jasper Jolly ng Guardian noong Mayo 10 nag-uunahan na, ang mga manufacturer sa Europa na tularan ng drone development ng Ukraine. Tinuro niya ang startup na Skycutter mula UK na gumagawa ng fuselage ng interceptor drones gamit ang isang hanay ng mga 3-dimensional printer. Ang ganitong uri ng negosyo ay hindi man lang sana naging isang konsepto kung wala ang asymmetric na paraan ng pakikidigma na binanggit ni Rubio. Halimbawa lang ito ng mga kumpanyang sa Europa na na-inspire o nakikipagtulungan sa Ukraine para ihanda ang kanilang bansa sa digmaang isinusulong ni Putin. Pinapatunayan nito ang malaking halaga ng asymmetric na paraan ng Ukraine para sa Europa, ayon kay Rubio. Pero lumipat naman tayo sa isa pang punto na binanggit ng kalihim ng estado ng US. Itinuro niya na bahagi ng dahilan kung bakit naging makapangyarihan ang Ukraine sa Europa ay dahil sa antas ng tulong militar na natanggap nito mula sa mga kaalyado nito sa US at sa kontinente ng Europa. Tama si Rubio sa sinabi niya. Batay sa Kiel Institute at Ukraine Support Tracker, tumanggap ang Ukraine ng halos $134 na bilyong mula US at $241 bilyong mula Europa na nag-alok din ng dagdag pang $208 bilyong na di pa naipapamahagi. Umira lang mga programang tulad ng Pearl para magtulungan ng Ukraine, Europa at US sa pagkuha ng sandatang kanluranin na hindi kayang gawin ng Ukraine. Ang mga sistemang panlaban sa himpapawid tulad ng Patriot at mga eroplanong tulad ng F-16 ang pangunahing sandatang kanluranin na nakuha ng Ukraine. Ang una ay dahil ito ang pinakamahusay na sistema na mayroon ng Ukraine para harapin ang banta ng mga missile ng Russia. At ang huli naman ay dahil nagbibigay ito ng mas maraming opsyon sa ere para sa Ukraine kaysa sa anumang meron sila sa kanilang arsenal. Pero kahit na may ganitong tulong, nakakahanap pa rin ng Ukraine ng mga paraan para ipakita ang kanilang lakas. Halimbawa, ang F-16 ay hindi bagong Western jet. Luma na itong mga eroplano na ibinibigay sa Ukraine mula sa mga bansang nag-upgrade na ng kanilang fighter jets. Hindi yon para malitin. Mahalaga sa Ukraine ang F-16 nila. Makikikita rito ang karanasan sa labanan na binanggit natin dahil pinapakita ng Ukraine sa kanluran na may halaga pa rin ang lumang kagamitan nila. Noong Disyembre, 2024 ilang buwan, matapos makuha ng Ukraine ang F-16 isang piloto ng bansa, ang unang nakapagpabagsak ng 6 na cruise missile sa isang misyon. Iyan ay tagumpay na makakamit lang ng bansang nakatutok sa paggawa ng pinakamahusay na militar sa Europa. Nag-adapt ang Ukraine sa paggamit ng mababang altitude na paglipad sa F-16 na misyon, taliwas sa karaniwang doktrina ng NATO. Bakit? Lahat ito ay tungkol sa pag-aangkop. Ang paglipad ng mataas ay ginagawang vulnerable ang mga Western jet ng Ukraine sa depensa ng himpapawid ng Russia. Pero ang paglipad ng mababa ay nagbibigay daan sa Ukraine na gamitin ang kanilang mga F-16 para magsagawa ng mga strike habang pinapalit ang panganib na hinaharap ng kanilang mga eroplano. Panibagong pagbabago sa tradisyonal na patakaran mula Ukraine. Pinagsamang inobasyon at karanasan, maging sa mga bagong sandata man o kagamit ang ibinigay ng kanluran, ang dahilan kung bakit pinakamalakas ang militar ng Ukraine sa Europa. Bago tayo magpatuloy, ituturo pa namin kung paano mas malakas ang Ukraine kaysa sa ibang bansa sa Europa. Hindi binanggit ni Rubio, pero mahalaga, Ukraine ang may pinakamalaking aktibong militar sa Europa, kasunod ng Russia. Ayon sa statista, may 100,000 aktibong tauhan ang Ukraine sa kanilang militar. Malayo pa rin ito sa 1.32 milyong aktibong tauhan ng Russia. Pero pagdating sa lakas militar sa may tuturing na pinakadalisay nitong anyo, nangungguna ang Ukraine kumpara sa ibang hukbo sa Europa. Mahalaga ang laki kapag nakikipagharapan sa Russia, kahit pa nakagawa ang isang bansa ng mga asymmetric na taktika na nagpapahintulot dito na lumaban ng mas matindi kaysa sa kaya nito gamit lang ang dami ng tao. Kahit mapilitan ng Ukraine na bawasan ang laki ng kanilang hukbo sa 600,000 sundalo gaya ng iminungkahi sa isang 28 puntong planong pangkapayapaan ng US, sa pagtatapos ng 2025, magkakaroon pa rin ng Ukraine ng hukbong doble ang laki kumpara sa Turkey na siyang may susunod na pinakamalaking hukbo sa Europa, kasunod ng Ukraine at hindi kasama ang Russia. Pagsama ng karanasan sa labanan, asymmetric na katalinuhan, at sandatang kanluranin sa malaking hukbo ay magreresulta sa lehitimong European superpower. Nabanggit natin ang usapang pangkapayapaan kanina lang. Maaring natatandaan mo na tinalakay natin ang mga usapang yon sa panimula ng video, kung saan sinabi natin na ang pagkilala ng US sa lakas ng Ukraine
ay isang bangungot para kay Putin pagdating sa negosasyon. Hindi naging ayon sa gusto ni na Rubio at US ang negosasyon. Sa usapan nila ni Hannity, sinabi ni Rubio na bumagal ang pag-uusap at nagbigay pa siya ng ilang kawili-wiling komento. Gusto ng Pangulo na matapos ang digmaan dahil kabaliwan nito. Ayon kay Rubio tungkol sa pagsisikap ni Pangulong Donald Trump na makipagkasundo para sa kapayapaan. Marami na ang namatay sa magkabilang panig. Aabutin ng 20 taon bago muling maitayan ng Ukraine ang bansa. Malaki ang pinsala sa ekonomi ng Russia at nawawalan sila ng 15,000-20,000 sundalo kada buwan, ayon kay Rubio. Itinuro ni Rubio na namamatay ang mga sundalo at 5 beses na mas maraming Russia nang namamatay bawat buwan kaysa Ukraine sa digmaan. Mahalaga ang mga komentong ito dahil sa isang simpleng dahilan. Ipinapakita nito kay Putin na hindi niya kayang manipuluhin ng US para maniwala na mas mahina ang Ukraine kaysa sa totoong kalagayan nito. Sa pagtatangkang magkaroon ng kalamangan sa mga usapang pangkapayapaan, ginugo ni Putin ang malaking bahagi ng 2025 sa paggamit ng maling impormasyon upang ipakita ang Russia bilang isang di mapipigilang puwersa laban sa maliit na Ukraine. May mga pagkakataon na mukhang gumagana ang manipulasyon. Noong Disyembre, sinabi ni Trump na natatalo ang Ukraine laban sa Russia, kahit halos 1% lang ng teritoryo nila ang nakuha ng Russia sa isang taon. Ngunit tinatayang 415,000 sundalo ang nawala sa Russia. Hindi yon tagumpay sa digmaan. Pausad-usad lang ito habang umaasang makakakuha ng kasunduang pangkapayapaan na hindi sumasalamin sa tunay na nangyayari sa larangan ng labanan. Nagpakalat si Putin ng maling kwento, pero lumabas si Rubio at sinabing Ukraine ang pinakamalakas na hukbo sa Europa. Nasira ang kwentong yon. Kaya bangungot para kay Putin ang mga salita ng kalihim ng Estados Unidos. Habang tinatalakay ni Putin ang pagwawakas ng pananakop na siya ang nagpasimula, kailangan niyang tanggapin na hindi na niya maloloko ang mga Amerikano. Ang bansang itinuring ang sarili bilang pangunahing tagapamagitan sa mga usapang pangkapayapaan ay alam na ngayon nang walang pag-aalinlangan na ang Ukraine ay hindi mahina gaya ng gustong palabasin ni Putin. Malakas ang Ukraine. Mas malakas kaysa sa alinmang ibang bansa sa Europa. At kinikilala ito ng US. Sa susunod na pag-upo ng mga delegado, hindi na nila kayang sabihing tiyak ang pagkatalo ng Ukraine. Alam na ni na Rubio at ng kanyang mga kababayan ang totoo. Nakikita nila ang pinsalang nangyayari sa ekonomiya ng Russia. Nakikita nila ang lawak ng kamatayan at kung paano natalo ng Ukraine ang Russia pagdating sa bilang ng mga nasawi. Nakikita nila ang militar ng Ukraine bilang mabagsik na asimetrikong puwersang naging mahalaga sa seguridad ng buong Europa. Wala na kay Putin ang kontrol. Nagsisimula ng magbunga ang lakas ng Ukraine. Makikita ito sa pagsusuri ng US at sa pagsisikap ng Ukraine maging pangunahing katuwang sa depensa ng Europa at Gulpo. Kahit sa Ukraine, kitang-kitang lakas nila. Muling nakakabasag ng record ang militar ng Russia. At ito mismo ang mga uri ng record na ayaw basagin ng Russia. Muling pumalpak ang opensiba ni Putin niyang tagsibol sa Ukraine dahil umabot na sa hindi pa nakikitang dami ang mga namatay. Talagang nakakagulat ang nagawa ni Putin. Oo, nananalo siya. Pero ang totoo, talo pa rin siya. Hindi namin layong ulit-ulitin ang usapan sa mga nababasag na record, pero nakakatawa na talaga ang sitwasyon ng Russia ngayon. Magsimula tayo sa mga casualty. Sa unang 4 na buwan ng 2026, nagawang ubusin ng Russia ang 130,000 sundalo nila na napatay o nasugatan, ayon sa mga estadistika mula sa Ministry of Defense ng Russia, ulat ng United 24 Media. Iyan ay record na rin. Ang padami ng Russia na nagdudulot ng malaking kaswalti ang kanilang taktikang gilingang karne ay nakakabaliw. Mas nakakabaliw ng impormasyong ito ay galing mismo sa Russia, hindi sa Ukraine, na posibleng minamanipula ang mga bilang. Maaring mas mataas pa ang totoong bilang. Nitong tagsibol, nagtala ang Russia ng malagim na record. Mahigit 70,000 sundalo ang nawala noong Marso at Abril. Noong Marso, nawala ng Russia ng 35,351 sundalo dahil sa pagkamatay o pagkasugat, at sinundan ito ng Abril na may 35,203. Idagdag mo pa ang isang dagdag na araw na meron ng Marso kumpara sa Abril, at malamang nangalampasan ng Ukraine ang rekord na naitala nito nung nakaraang buwan. Kung magtutuloy ang bilis na ito, posibleng mawala ng Russia ng higit 100,000 sundalo sa unang 3 buwan ng tagsibol. Pwede pang lumala para kay Putin? Oo. At malalaman mo kung paano. Tingnan natin ang mas malapitan ng mga kaswalti sandali. Ang salitang kaswalti sa digmaan ay tumutukoy sa lahat ng sundalong nawawala sa puwersa ng isang bansa. Sakop nito ang mga sundalong napatay. Matinding nasugatan kaya inalis sa labanan.
at mga sumuko o nawala. Kadalasan, mas marami ang sugatan kaysa namatay sa bilang ng kaswalti. Halimbawa, ayon sa Belfer Center, ang kombinasyon ng makabagong medikal na teknolohiya at mas matalinong taktika sa digmaan ay karaniwang nagreresulta na ang US ay may ratio ng sugatan sa napatay na mula 10 sugatan sa bawat isang napatay hanggang 17 sugatan sa bawat isang napatay. Pero pagdating sa Rusya, sabihin na lang natin na nakapagtala na naman ito ng panibagong record sa pamamagitan ng pagbago ng alam natin tungkol sa ratio ng sugatan sa napatay sa makabagong panahon. Sa isang artikulo noong Marso, 11 iniulat ng Kyiv Independent na natuklasan ng intelihensya ng Ukraine na ang panloob na pagtataya ng Rusya para sa kanilang mga kaswalti ay umabot na sa 1,300,000 at 15,000 noong panahong iyon. Kapareho ito ng bilang ng sundalong kaswalti na iniulat ng Ukraine sa parehong panahon. Ang nakakagulat, si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine mismo ang nagsiwalat ng mga numerong ito. Nagbagong ratio ng mga napatay at nasugatan sa puwersang Ruso. Sa bawat 100% ng mga kaswalti 60, 2% ang napatay at 38% ang nasugatan ayon kay Zelensky. Kaya linawin natin ito. Ang US ay nagtala ng ratio ng sugatan sa napatay na 10 sugatan sa bawat isang napatay sa pinakamasama nitong panahon. Parang sinabi ni Putin, "Tabi, ako na at gumawa ng matinding patayan na halos bawat dalawa ng namatay, isa ang sugatan sa Russia." Ito ang uri ng pagbabago na ayaw makita sa Russia. Dahil ibig sabihin nito, mas maraming sundalo ni Putin ang namamatay kaysa sa mga nasusugatan na pwedeng gumaling. Magdudulot ito ng puwang sa militar ng Russia. May isa pang malaking problema at record ang nababasag sa likod ng isyong ito. Bago natin talakayin ang record na yon, may isa pa. Mas malaki na ngayon ang kapalit ng mga tagumpay ng Russia sa Donetsk kaysa dati. Kailangang makuha ng Russia ang Donetsk para mapasakamay ang Donbas. Rehiyong matagal nang hinihingi ni Putin na isuko ng Ukraine para sa kapayapaan. Sinabi ni Dmitry Peskov, paboritong tagapagsalita ni Putin, noong Mayo 13 na dapat umatras ang puwersa ng Ukraine mula sa Donbas para sa usapang pangkapayapaan. Pero ang totoong ibig sabihin ni Peskov ay, pakiusap, umalis na kayo at tigilan na ang pagpatay sa record na dami ng aming mga sundalo. Sabi ng United 24 Media, mas marami ng sundalo ang isinasakripisyo ng Russia para sa mas maliit na teritoryo ngayon kaysa dati. Umabante ang militar ng Russia ng 53 square kilometer sa Donetsk noong Abril. Ang abanteng iyon ay nagdulot ng 25,000 patay na sundalong Ruso. Kaya bawat kilometro kwadrado ng Donetsk na nakuha ay may 470 sundalong nalalagas. Nakakatakot ang bilang na yan. At meron tayong dalawang pagkukuwenta na nagpapakita kung gaano talaga ito kasama. Una, kung paano ito inihahambing sa pagsulong ng Russia noong nakaraang taon. Ayon sa Moscow Times, pinakamalaking pagsulong ng Russia sa loob ng isang taon ng digmaan ay ang pagsakop nila ng 5,600 kilometro kwadrado mula Ukraine. Hindi yung kasing impressive ng tunog ng pinakamalaking pagsulong sa isang taon. Gayunpaman, ito ay 0.74% lang ng teritoryo ng Ukraine. Kung tatanggapin natin ang bilang na iyon at ang ulat ng national interest na tinatayang 415,000 sundalo ng Russia ang namatay, nasugatan o nabihag noong 2025, makakakuha tayo ng kawili-wiling ratio ng mga sundalong nawala kapalit ng nakuha nilang teritoryo. Noong 2025, nakuha ng Russia ang mga teritoryo sa bilis na 74.1 kaswalti kada kilometro kwadrado. Hindi lang sa Donetsk nakatutok ang mga bilang na ito. Pero kahit ganon, nawawala ng Russia ng mahigit 6 na beses na mas maraming sundalo sa bawat kilometro kwadrado na nakukuha nila sa Donetsk kumpara sa mga sundalong nawala nila noong 2025 para makuha ang parehong dami ng teritoryo. Panibagong record kay Putin at lalo pang lumalala ang bilang kapag tiningnan kung ano pang natitira sa Donetsk na kayang kunin ng Russia. Ayon sa ulat noong Abril, 8 habang 316 sundalo pa lang ang nalulugi ng Russia kada kilometro kwadrado ng Donetsk na kinukuha nila. Iniulat ng United 24 Media na may 6,000 hanggang 7,000 milya kwadrado pa ng Donetsk ang kontrolado ng Ukraine. Isama natin ang pinakabagong bilang ng kaswalti kada kilometro kwadrado sa datos na yan. Sa pinakamababa, maaring mawala ng Russia ng 2.82 milyong sundalo para makuha ang natitirang bahagi ng Donetsk. Pero sa pinakamataas, tumataas ang bilang na ito sa 3.29 milyon. Ano mang mangyari, magtatalo ulit ng record si Putin dahil kailangan niyang mawala ng bilang ng sundalo na doble hanggang halos triple ng nawala na ng Russia sa ngayon para makuha ang natitirang Donetsk. May masamang nangyayari sa Russia
at lumalala pa lalo para kay Putin, lalo na kapag tinitingnan ang pagre-recruit ng Russia. Ang isang bagay na nagpapatibay sa pananakop ni Putin ng mahigit 4 na taon ay ang kakayahan ng Russia na palitan palagi ang mga sundalong nawawala nila sa Ukraine. Pero nagbago ng lahat ng yon dahil sa unang pagkakataon mula nang simula ni Putin ang kanyang pananakop, hindi na kayang mapanatili ng Russia ang antas ng voluntaryong pagre-recruit na kailangan nila para patuloy na magpadala ng mga tao sa siguradong kamatayan. Ilang source na ang nagsabi nito, kabilang na si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council. Sinabi rin ng isang tagapagsalita ni Putin noong Marso na kumukuha ang Russia ng 27,000 sundalo bawat buwan. Noong Marso rin, naitala ng Ukraine ang mahigit 35,000 kaswalti ng Russia, kaya malinaw ang kakulangan. Sa Russia Omics na kolum, sinabi ng military analyst Yanis Kluger na kulang ng 20% ang recruitment ng Russia kumpara noong 2025. Bumaba ang bilang ng Nazi na sumasali sa militar ni Putin mula 1,000 hanggang 1,200 kada araw, naging 800 hanggang 1,000 na lang. Dagdag pa ni Zelensky, nakapag-recruit ang Russia ng halos 80,000 sundalo sa unang 3 buwan ng 2026 mga 9,000 ang kulang kumpara sa mga kaswalti nila sa parehong panahon. Ang mga bilang ay halos magkatugma lahat. At ayon sa United 24 Media, ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang Russia ay nasa posisyon na yon kung saan nahaharap ito sa tinatayang buwanang kakulangan sa recruitment na nasa pagitan ng 10 at 15%. Mukhang wala ring magagawa ang Russia para baguhin ang sitwasyon. Dumarami ang nababasag na record sa mga rehiyon ng Russia na pinagmumulan ng recruit ni Putin dahil sa tumataas ng husto ang mga one-time signing bonus. Ayon sa Spiegel International, sa ilang bahagi ng St. Petersburg, umabot sa $58,500 ang mga one-time bonus. Ayon sa Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce sa Russia, ang karaniwang sahod sa Russia ay nasa $1,200 at $70, kaya ibig sabihin, nag-aalok ang Russia ng signing bonus na higit 3.7 beses kaysa sa kinikita ng karaniwang Russian sa loob ng isang taon. Hindi pa rin gumagana ito. Patuloy ang pagre-recruit habang tumataas ang bilang ng mga kaswalti, at dahil sa ratio ng sugatan sa namatay, hindi rin aasahan ng Russia na maibalik sa labanan ang mga dati ng sugatan para mapunan ang kakulangan. Marami sa kanilang namatay sa bukirin at lungsod ng Ukraine. Gusto ng Ukraine na palalain pa ito para sa Russia. Napag-usapan na natin dati ang layunin ni Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, na magkaroon ng 50,000 Russian kaswalti kada buwan. Hindi pa yon naabot ng Ukraine. Kailangan pa nila ng 15,000 kaswalti bawat buwan. Nagsimula na ang opensiba ngayon tagsibol, at habang gumaganda ang panahon sa Ukraine, posibleng lumaki at lumawak pa ang pag-atake ng Russia. Iyan ang record na gusto ni Putin makita. Pero kung may ipinakita man sa atin ng Ukraine sa unang ilang buwan ng 2026 ito, ay nakaya ng kanilang depensa na magdulot ng napakaraming kaswalti na hindi pa natin nakita noon. Mas marami pang pagsalakay ng mga Ruso ay mangangahulugan lang ng mas maraming record na ayaw ni Putin na mabasag. Kung makamit ng Ukraine ang target ni Fedorov na 50,000, magiging imposible na ang kampanya ng pag-ubos ni Putin maliban kung gagamit siya ng matitinding hakbang tulad ng mobilisasyon. Tuloy-tuloy ang pagkabasag ng mga record laban kay Putin. Parang dapat nating tawagan ng Guinness para gumawa ng aklat ng mga record tungkol sa malalaking kabiguan ng Russia sa Ukraine. Ang 2026 ay naging isang sakuna para sa Russia hanggang ngayon, lalo na ang tagsibol. Malalaman natin kung gaano kalala ang nangyayari sa Russia ngayong tagsibol at ang dalawang pangunahing dahilan na magulong pagguho ng mga plano ni Putin para sa 2026. Pero bago natin gawin yon, gusto naming ipaalala sa inyo na pinapanood ninyo ang The Military Show. Marami pang ganitong mga palabas, kaya pindutin ang subscribe kung may natutunan kayo mula sa channel na ito. Kaya ano nga bang tunay na ibig sabihin ng napakasamang tagsibo ng Russia para kay Putin? Ang mga record na nalampasan ay sapat para mapahiya siya sa mundo. Ngayon, pinamumunuan niya ang pinakamalalang panahon ng Russia sa Ukraine mula 2023, lalo pang lumala matapos ang 2025 nang magsimulang umaangat ang Russia. Mahalagang tandaan na ang 2023 din ang taon kung kailan inilunsad ng Ukraine ang kanilang kontraopensiba laban sa Russia. Hindi man naging matagumpay ang kontraopensiba ayon sa layunin ng Ukraine, nagresulta pa rin ito sa pagkuha ng teritoryo sa loob ng 1 o 2 buwan. Kung hindi nangyari ang kontraopensiba, ang mga unang buwan ng 2026 ang magiging pinakamasama para sa Russia sa panahon ng kanilang pananakop. Pag-usapan natin ang teritoryo.
Pinapalala ng Ukraine ang sitwasyon ng Russia sa kontra-atake sa Timog para pigilan ang plano ni Putin sa Donetsk. Tinanggal ng kontra-attack ang buffer zone na gustong gamitin ng Russia para protektahan, sana rumaragasa, pero mas tamang sabihing nauutal. Dapat sana'y protektado ng buffer zone ang nauutal na puwersa ng Russia sa Donetsk, ngunit wala na ito ngayon. Ngayon, pwedeng magpadala ng tropa pahilaga ang Ukraine, kaya napipilitan ng Russia ilihis ang yaman at sundalo upang harapin ang di inaasahang opensiba. Nagbigay ang pag-atake ng Ukraine ng mahigit 400 kilometro kwadrado pagsapit na ika-10 ng Marso, ayon sa United 24 Media. Pagsapit ng Abril, tuloy ang pag-atake habang bumagal ang Russia. Dahil dito, naitala ng Ukraine ang unang netong pagkuha ng teritoryo kontra Russia mula nung kontra-opensiba ng 2023 o Agosto 2024 kung isasama ang kontra-pananalakay sa Kursk. Isa na namang record para sa 2026 ang nabasag na ayaw makita ni Putin dahil nagtapos ang buwan na nuumuna ang Ukraine ng 111 kilometro kwadrado. Naghihintay pa rin tayo kung magagawa ng Ukraine na mapalawak pa ang kahangahangang pagbawi nila ngayong Mayo. Kung manatili sa 53 square kilometer bawat buwan ang bagal ng usad ng Russia sa Donetsk, Ukraine pa rin ang aming taya. Para bigyan ng dagdag na sipa si Putin habang bagsak, sinabi ng Institute for the Study of War noong Mayo, 10 na nabigo ang Russia na makamit ang malaking pag-unlad sa labanan nitong nakaraang taon. Ang pagkakakuha ng Pokrovsk na dating itinuturing ng malaking dagok sa Ukraine ay hindi na ganun kahalaga ngayon dahil natagalan ng Russia, kaya naayos ng Ukraine ang lohistika at nagawang bitag ng kamatayan ang Donetsk Fortress Belt. Dapat ay nagkakamot ng ulo si Putin at nagtatanong kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kahit hindi man niya gawin, nasa harap lang niya ang mga sagot. Lahat ito ay tungkol sa malawakang paggamit ng mga drone. Ang FPV drone ang pangunahing sani ng pagkamatay ng mga sundalong Russian. Ayon sa United 24 Media Responsable, na sila sa halos 70% ng casualty ng Russia sa harapan at napuno na ng Ukraine ang mga delikadong lugar sa unahan at likod ng linya ng labanan gamit ang mga drone. Pinagplanuhan ng Ukraine ang lahat ng iyon ng maaga. Sa simula ng 2026 iniulat ng Euromaidan Press na plano ng Ukraine na gumawa ng humigit kumulang 7 milyong drone sa loob ng taon. Uy, tingnan mo yan? Isa na namang record pero ngayon ay positibo. Record ito ng Ukraine na tiyak magpapapula kay Putin. Gayunpaman, habang mahalaga ang FPV drone ng Ukraine sa pagdudulot ng kaswalti sa mga Ruso, mas napapansin na ngayon ang mga mid-range drone na gawa rin ng Ukraine na nagiging mahalaga sa laban. Ang mga drone na ito ang nagbibigay sa Ukraine ng kakayahan na dati kakaunti lang ang meron sila noong mga nakaraang taon ng bigmaan laban sa Russia. Kaya nilang umatake sa malapit na likuran ng mga Ruso kahit kailan. Hindi na bago ang konseptong yan para sa Ukraine. Bagamat dati ay malaki na naging papel ng mga sistemang gawa sa kanluran sa kanilang mga pag-atake sa mga okupadong teritoryo, tulad ng HIMARS Multiple Launch Rocket System, pati na rin ang mga airstrike mula sa mga fighter jet na nagpapalipad ng mga guided bomb at missile sa mga target sa likod ng frontline. Ang bagong henerasyon ng medium-range drone ay malaking pagbabago para sa Ukraine dahil kaya nitong sirain ang mga logistical node, command post at iba pang infrastruktura ng Russia na sumusuporta sa mga puwersa ni Putin. Simple lang ang matematika. Russia na nawala ng likuram suporta ay katumbas ng record na dami ng kaswalti sa frontline. Pinapayagan ng mga drone ng Ukraine na may katamtamang layo ang abot kayang pag-atake sa Russia mula 20 hanggang 200 kilometro lampas sa frontline. Hindi kayang abutin ng FPV drones ang ganong distansya, kaya mas bagay ang mas mahal na long-range drone laban sa mga target sa loob ng Russia. Binigyan diin ni Zelensky ang kahalagahan ng drone attacks na may katamtamang layo, na ginawang pangunahing prioridad ng Ukraine at nagresulta sa panibagong record. Noong Abril, doble ang ganitong pag-atake ng Ukraine kumpara Marso at 4 na beses kaysa Pebrero ayon kay Zelensky noong Mayo 5. Malinaw na pinalalawak ang isang bagong uri ng kampanya dito, kaya asahan na mas marami pang record ng mga pag-atake gamit ang katamtamang layo ang mababasag ngayong Mayo. Makikikita natin dito ang tunay na paghahambing ng mga tagumpay na nagtatakda ng record. Positibo lahat ng record ng Ukraina. Mas maraming nasawing sundalo ng Rusya kaysa dati nitong pagkuha ng teritoryo at mas maraming isinagawang pag-atake gamit ang mga mid-range na armas ay pawang mga palatandaan ng isang makinarya ng digmaan na may tuloy-tuloy na lakas. Pero wala ni isang magandang record sa Rusya para kay Putin. Nawawalan ng mga sundalo ang Rusya sa pinakamataas na bilang, pinakamababa ang nare-recruit, at sa totoo lang, nabibigo silang makamit ang kahit ano sa kanilang spring offensive.
Panalo si Putin sa pagkatalo. Matagal na niyang ginagawa yan mula na magsimula ang digmaan. Pero ngayon, kitang-kita na sa bilang na bagsak na ang militar ng Rusya. Talagang nakakahiya ito para sa isang leader ng Rusya na naniniwala sa sarili niyang isa siya sa mga dakilang estratehistang militar. Pero nasimulan pa lang nating talakayin ang laki ng ilang nakakahiya nilang pagkatalo na naranasan ng Rusya nitong mga nakaraang buwan. Marami ka pang matututuhan, kahit mahirap ng panurin ng pagkapahiya ng Rusya. Pero dapat mo pa rin panurin ang aming video tungkol sa mga kahihiyan ni Putin sa 2026. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa Military Show para makita ang iba pa naming coverage sa paghina ng Rusya sa 2026. Salamat sa panonood.